Ayun po, magandang araw po sa ating lahat. Ako muli ay narito upang naanyayahan upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Ako po si Sister Liza from CLF Navotas at tayo po ay nasa ika-47 na yugto na po ng ating CLF Prayer and Fasting for the Nation na may tema po na the steps that I will be willing to undertake and undergoing in order to live a deep life, changing imprint of who Jesus is on someone else's life. So bago po ang lahat, tayo muli ay manalangin. Yes Lord, hallelujah, we thank you for this day na patuloy niyo po kaming iniingatan at ginagabayan sa aming mga buhay. Lord, dalangin namin sa mga oras na ito, bagamat masama ang panahon, nakararanas Panginoon ng bagyo ang buong Pilipinas, but Lord, we still we trust in you, na patuloy niyo pong gabayan at pagkaingatan ang aming mga kapatiran at mga kababayan na nasalanta Panginoon ng bagyo na ito. We thank you Lord sa patuloy na provision at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, na may dalangin namin na patuloy ang pag-iingat at pagsama mo sa amin ang siyang magbigay ng kaligtasan at kapayapaan sa aming mga buhay. We thank you Lord, sa ina po namin pinagkakatiwala ang lahat. Gayon din Panginoon, ang mga nakikinig sa mga oras na ito, nabigyan niyo po kami ng wisdom Lord God, ng knowledge, yung sa gayon ay maunawaan namin at maintindihan na ang nais mong ipagwatid sa bawat isa sa amin. We thank you Lord God, we praise you in Jesus' name we pray. Amen. Yan po, pinagpalang araw po muli sa ating lahat. So tayo po ay nasa ika-47 na po ng yugto ng ating self-prayer and fasting for the nation. So meron po tayong tema na ulitin ko po ulit kasi po medyo mahaba. So the steps that I will be willing to undertake in undergoing in order to live a deep life, changing imprint of who Jesus is on someone else's life. So sa akin po personally, ang nais ko po i-share today po is yung paano nga ba natin maibahagi ang Panginoon sa ibang tao. So hindi lang po ito sa kapwa natin mananampalataya, maging ito rin po ay sa lahat ng tao na may pagkakataon po tayo i-share ang salita ng Panginoon. Sa akin po, bilang sa aking karanasan po, ang nais kong ipatotoo sa oras na ito, sapagkat ito rin po yung tema na nababagay sa topic natin ngayon. So, bilang isang lingkod po ninyo na ginagamit ng ating Panginoon, alam ko na merong ginagawa ang Panginoon sa buhay ko, maging sa aking trabaho. So, i-share ko lang po na sa aking trabaho po ay naanyayahan po tayong mag-conduct ng isang Bible study, kung saan po na ako po yung nangunguna po doon upang i-guide po at bigyang flow yung ano namin po doon, Bible study. So syempre bago po tayo napunta doon, marami ring struggle bago tayo mapunta sa ganong sitwasyon. So sabi ko nga, paano nga ba tayo gagamitin ng Panginoon kahit saan man tayong lugar dalhin ng Panginoon. Dapat lagi natin nababahagi yung pinakamahalagang utos niya sa atin, na makikita nga natin yun sa Mateo, di ba? Na sinabi nga doon sa atin na ng ating Panginoon sa Matthew 28:19-20 na go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe that all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So yun nga po yung bilang isang lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay nautusan upang magbahagi ng salita ng Panginoon saman tayo dalhin ng dako ng ating mga paa. So ako po bilang nakakilala na sa Panginoon at kinagamit na rin ng inyong Panginoon, hindi man perfecto at mahirap kahit paano yung bilang tagasunod ng Panginoon, sapagkat kailangan talaga bitbit mo palagi yung liwanag na meron ka. So kahit maging sa trabaho, kailangan kung ano yung pinapakita mo sa kapwa mo na ng palataya, dapat ganun din yung ipapakita mo, lalong-lalo higit sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. So ako nga po ay naatasan nga na mayroong gawain na ikakandak sa aming trabaho. So dati, yung
bago ako maging isang lingkod ng Panginoon, o totally tinanggap ko si Lord bilang ah, aking tagapagligtas. Siya nga yung patuloy na mamanguna sa ating buhay. Even sa dating-dati ko pa po talaga ng mga devotion or patotoo, alam ng lahat po yan na kung gaano po ako talaga mahiyain. Kasi in stage fright ko po talaga yung maraming tao yung mga nakikinig, ganon, maraming tao yung nasa in front ko, ganon. Talagang hindi ko talaga siya as in kaya mag-conduct ng mga any perfect message talaga. So yun po, but the grace of the Lord talaga na patuloy tayong binibigyan at iniingatan. Yun to, unti-unti po na-improve yun at binibigyan tayo ng confidence na nanggagaling sa Panginoon. So dati yung habang lumayalim tayo sa paglilingkod sa Panginoon, syempre naging isa sa pangarap ko rin na why not mag-share ng Word of God, diba? Especially sa mga katrabaho natin kasi most of the time talaga, all of the time, parang mas marami pa yung na-invest natin na oras sa ating mga trabaho at mga ka-workmate natin. So imagine that na Monday to Friday or yung iba dyan hanggang Saturday pa. But mas maganda kung hanggang Friday lang talaga para yung ibang gawain is for family and sa gawain natin sa simbahan. So imagine that na Monday to Friday yon. So kung 8 to 5 and Monday to Friday, imagine that na mas marami pa yung na-invest natin na oras na nakakasama natin yung mga katrabaho natin. So, di ba, akala lang natin na grabe pala yung oras na ini-spend natin. Akala natin yung buong oras natin nasa simbahan na lang, nasa gawain ng Panginoon. Pero in reality talaga kung sisiyasatin mo at hindi mo ini-enjoy yung mga bagay-bagay, di ba, mas makikita mo na oo nga no, kung i-recall mo, mas marami pa pala talaga yung time na na-invest mo sa trabaho mo at nakakasalamuha mo. So why not na naisip ko yun na ba't hindi natin gamitin yun to share the Word of God? Diba? Ba't hindi natin encourage yung sarili natin na maging sa trabaho natin, diba? May pakita natin yung Panginoon. Although, alam naman nila na Christian tayo, pero iba pa rin yung, alam mo yung meron kang natatanim na binhi sa mga nagiging katrabaho mo. So yun, isa sa mga naging pangarap ko yun na sana dumating yung time na magkaroon ako ng Bible study, ganon, sa katrabaho ko. Actually, tagal na yun, ilang taon na, marami na rin ako naging work. Pero hindi ko talaga as in totally na, alam mo yung magawa na magkaroon ng Bible study doon kahit sa circle ko lang. Although may naging kaklose naman ako and may mga nagiging Christian sa mga dati kong work. But yun, ganun lang, parang konting sharing lang, ganun. Tapos sharing ng nangyayari sa buhay mo about kay Jesus. Pero nandun yung parang walang fruitful na nangyayari or wala tayong part na mapakilala pa ng gusto ang Panginoon sa buhay niya. Lalo na po yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Like, yun nga, marami na rin akong work na napagdaanan at oo, alam nila na Christian ako. Alam naman nila na devoted naman tayo sa Panginoon, paglilingkod, pero hanggang doon na lang hindi natin nagagawa na pag-pray sila or minsan nagagawa natin yun. Pero yung totally na mapatanggap yung ibang tao, minsan medyo mahirap siyang gawin kasi nga may mga katrabaho talaga tayo o mga tao na kahit i-try natin na i-share yung word ng Panginoon, minsan talaga medyo matigas sila. But yun nga, gawin natin yung lingkod natin bilang isang pinagkatiwalaan ng Panginoon. So yun, sa ko ngayon, status ko ngayon, napapasalamat ako sa Panginoon at alam ko ginagamit niya ang buhay ko para mabahagi ng lubusan yung salita ng Panginoon. So dito nga po sa bago kong trabaho, binigyan po kami ng pagkakataon ng boss namin na magkaroon
Bible study every Monday. So every Monday po yun. Actually, marami po kami mga activities like binalance po kasi yun ng boss namin para hindi siya as in work lang talaga. So maging work balance yung lifestyle ng bawat empleyado sa amin. So una po is yung Bible study every Monday po yun. And then yung sa Tuesday po is yung nightly rides po para sa mga para ma-refresh din naman po yung utak ng mga ibang empleyado doon, like mostly kasi puro mga lalaki yung mga ka-empleyado namin doon kasi mga sa motor, tungkol sa mga motor yun, mga mekaniko. So yun nga, na naglagay din activity yung boss namin ng nightly ride. So yun nga para po sa mga ma-refresh yung mental health nila. And also sa Friday po is yung basketball po, badminton and volleyball para naman po sa physical na work balance ng bawat isa. So ako nga po, yung isa sa naatasan po na magpa-pride and conduct ng Bible study for every Monday. So yung una, yung pinapost ng boss ko yun, sabi ko, parang nagda-doubt pa ako that time kasi nga sa Pateros po yung trabaho ko ngayon. So ang tagal ng travel time ko. So almost 3 hours po talaga yung travel time ko mula sa dito hanggang Pateros, and also pabalik mas malalo po matagal yung travel time kasi nga po ay sumasabay sa rush hour. So yun nga po, pag inisip ko na 7 PM kasi yung closing ng ano namin ng shop kasi 10 AM to 7 PM ayun po yung closing. So kung isipin ko kung 7 PM mag-out yun ay mag-close yung shop namin, edi mag-expand ako na another 3 hours, something like that, nung i-spend ko para mag-conduct ng Bible study or 2 hours, ganun. So kung inisip ko yung 7, 8, 9, 10, minsan nakakapag-out na ako doon, yung like nung nagawa namin nakaraan, na-try namin yung in the very first time, 10:30 PM na po kami nakapag-out para matapos po yung Bible study, yung kamustahan namin. So yun, kung 10:30 PM, so like mabiyahe pa ulit ako pabalik. So 10, 11, 12. Usually nakakarating po ako dito sa bahay namin ng almost 12:30 PM or minsan pa nga 1 PM. So kapag nagko-commute, pero pag hinatid naman po ng katrabaho po namin, medyo napapabilis po. Ang almost 1 hour lang yung biyahe namin or 1.5 hours. So yung una, talagang pinag-isipan ko yun kung tatanggapin ko ba yun, like, in-offer din naman yung sabi ko, sige po, try ko kung kaya ng time ko. Basta nilatag ko sa boss ko yung mga gawain ko na hindi matatamaan. So, nag-agree po ako ng Monday para magkaroon din po tayo ng opportunity to spread the word of God. So yun nga po, una tinry ko po yun na kunin po yung yung opportunity na magbahagi ng salita ng Panginoon. So syempre sa first medyo struggle kasi nga yung iba talaga as in mga hindi naman talaga as in alam nilang may Lord pero hindi naman sila totally na sinasabuhay yung sa Panginoon, yung ating Panginoon sa buhay nila. So yun, nakakatuwa lang kasi yung unang ginawa ko yun, kahit papaano, merong iba-iba naman kasi talaga yung klase ng tao. Meron nakipag-participate na namang hindi. So yun yung unang try po namin for the very first time po. At natutuwa ako kasi kahit papaano, nakikita mo na kahit mga ganun sila kasi yung mga lalaki minsan may pride, may ego, nahihiya. So pag sabi ng mag-pray ka, sabi nahihiya sila, ganun, nagtutulakan pa sila mag-pray. So pag mag-share sila, sure, kamusta mo, ganun. Ayaw pa talaga ang hirap pa talaga pilitin, but thanks talaga sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng Lord ng provision para kahit paano ma-handle natin sila. So yun nga po, naging okay naman po yung po doon yung takbo po ng aming Bible study. So yun po yung first time na nangyari po. And then sa second time po,
nag-change na po kami ng location, doon na po kami sa may Manda kasi mas Mandaluyong, medyo mas malaki po kasi doon. So doon po nakakatuwa kasi hindi ko rin alam pero parang nabigyan na rin ako ni Lord ng wisdom paano rin ma-deliver na maayos yung flow ng topic and program. So yun nga po, parang nag-ano talaga siya paano ko siya masasabi, parang mini sermon nung ganun nangyari sa akin. So yung nangyari po doon, una muna, syempre kamustahan ganun, and then nag icebreaker din po ako at pagkatapos po nung word, and then kuha ng partner about isa for prayer request, and then yun na po yung sa closing namin na lahat na po pag-pray ko na. So nakakatuwa kasi yung word na binigay ko doon sa kanila, since hindi ko talaga as in kilala yung bawat isa sa kanila at kilala ko lang sila na medyo yun nga may pagkano rin, di ba? Syempre alam mo na sa mga talaga ibang company talaga or ibang, lalo na sa amin kasi nga mga talaga sila usually lalaki talaga. So medyo yung mahirap sila handle, but nakakatuwa kasi binigyan ako ni Lord ng word para tumatak talaga sa kanila. So yun nga po yung unang nung verse na binigay ko sa kanila is makikita sa Isaiah 1:18. Nakalagay po doon na, halikayo at tayo ng paliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. So yung binigay ko po yung verse na yun at tinatapik ko na po. Andun na yung alam mo yung wisdom na binibigay ng Lord sa atin, na kahit ganun sila, kasi nga may times talaga na kapag kahit nagbibiraan sila, sabihin nila na, naku ma'am, tawag dito, kasi ako po yung HI doon po nila. So pag sinasabi nila, naku ma'am, wala na, sa impyerno na kami mapupunta, gumaganon sila na wala, sabi nila nahihiya daw sila mag-pray kasi nga sa impyerno din sila mapupunta. So lagi yung po yung sinasabi ng mga ibang mga katrabaho ko doon na naku baka tag dito, baka diretso na sa impyerno yan, wala namang, parang bang inaano nila yung buhay nila na wala namang pag-asa at wala na silang karapatan na maligtas at wala na silang karapatan na kilala pa yung Panginoon sa buhay nila. So yun po yung tinapik ko sa kanila, na sabi ko sa kanila na kahit naman gaano naman kapula yung kasalanan nila, di ba, kapag lumapit tayo kay Lord, pwedeng pakutin ito ni Lord ng katulad ng isang yelo o bulak. So yun, dire-diretso na lang po yun hanggang sa tinapik ko rin po yung sa crucified na kin-crucified si Lord kasama yung dalawa sa kanan at kaliwa niya na makasalanan, di ba? Sabi ko nga doon na yung nasa kanan ni Lord na kapwa makasalanan, di ba? Nagkaroon na yun ng sinama yun ng Panginoon sa kanyang kaharian, sapagkat humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Tinanggap niya si Lord kahit in the very last breath ng kanyang buhay, kahit sa kanyang dating buhay wala siyang ginawang mabuti at puro na lang kasamaan. So yun nga po, at the same time din po, yung missionary ko din po doon yung nakatend ako dati ng youth camp sa Zambales. So yun nga po, sabi ko nga doon, mayroon kasing pastor doon na nag-preach dati that time, na hindi ko talaga makakalimutan yun, na never ever niya nga daw na experience or may expect na magiging pastor siya at magiging mag-i-speak sa harapan ng mga kabataan, kasi nga yung old life niya, yung dating buhay niya is dati siya mamamatay tao, di ba, ganon, at vigilant siya, and the same time po talagang labas-pasok na lang siya sa kulungan. So ang nangyayari po doon, pinapalabas na lang daw siya ng mga polis para pumatay ng mga tao. At nga yung kurento niya doon na meron nga daw inutos sa kanya ng pulis na patayin daw yung isang padre pamilya. So pinasok niya po sa bahay, tapos po binaril niya. So nandun po harap-harapan yung anak niya umiiyak,
yung that time po na ginawa niya, yung wala daw siya nararamdaman na kahit anong ah, ah, sabihin na natin yung tinatawag na konsensya ng mga ng mga hindi pa talaga nakakaunawa sa Panginoon. So yun nga, sabi niya hindi daw siya ah, nakakaramdam ng kahit anong konsensya yung ginawa niya yon. Basta ang akala niya na lang talaga parang utos-utosan na lang talaga siya at yun na lang yung role niya sa buhay. But then pinakilala niya ang Panginoon, 'di ba? Nandun pa rin yung time na bumabalik sa isipan niya nung mga bagay na nangyayari sa kanya. Pero nga lagi siyang nire-remind ng Panginoon, yan rin po ng praise na pinangahawakan niya na kahit gaano naman kapula yung kasalanan na nagawa niya, papaputin ito ng katulad ng isang yelo o bulak. So yun nga, kapag mayroong times daw na gano'n, nag-pray siya kay Lord na, Lord, alam ko, pinatawad mo na ako kung ano may dati ko nagawang kasalanan. Babaguhin mo ito at papaputiin katulad ng isang yelo. Kasi nga, yung kunento niya po yun, nahihiya siya talaga. Lalo na pag nag-i-speak siya at iniisip niya na baka mamaya nag-i-speak ako dito. Tapos kaharap ko na pala yung anak na binawian ko ng tatay na nabuhay, ganon. Kasi nga nakita raw ng mukha niya ng anak. So yun nga yung nagiging sa kanya, nagiging bato ng kaaway sa kanya na yung dati niyang mga dati niyang kasalanan. Sabi ko yun din yung sinari ko sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, sa mga katrabaho ko na sabi ko, hanggat may buhay, may pag-asa, sabi ko sa kanila. Hindi porket na nakagawa tayo ng pagkakasala, diba? Hindi na tayo pwedeng patawarin ng Panginoon. So yun lagi kong tinatatak sa kanila kasi nga nahihiya sila talaga na kapag mga about kay Lord, minsan nahihiya sila talaga to share yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Nahihiya rin sila na mag-pray ganun. Kasi nga, ang lagi nilang iniisip o tinatatak sa isip nila na makasalanan sila. So yun nga po yung pinapaintindi ko sa kanila. At yun nga po yung salamat sa Panginoon dahil kahit paano naging maayos naman po yung pag-conduct namin ng study doon. At yun yung prayer request na hindi ko in-expect na yun nga, nagulat din ako na iba kumilos yung banal na espiritu sa lugar na yun, sa buhay ng bawat isa. Nagulat na lang kung may nag-iiyakan na gano'n, kahit yung mga lalaki sa dulo. Sabi ko, nag-iiyakan na, sabi ko, mga medyo titigas to, pero bakit yung umiiyak? So natutuwa ako kasi alam ko si Lord yung kumikilos sa buhay nila. At yun nga, nung pinagpipray na namin sila, nakakatuwa kasi makita mo talaga na nandoon yung kilos ng banal na espiritu sa kanila. Hanggang sa matapos yung opening, yung closing prayer, yung love sila nagsabay-sabay na magsalita ng amen. So nakakatuwa kasi nga, after that, nung nangyayari po doon, may mga nagsasuggest na rin na nag-message sa akin or napapakita na, Mom, actually may Bible ako, may dala daw sila ng Bible, gano'n. So nahiya lang talaga sila na mas kilalanin yung Panginoon, mas lumakad sa katwiran ng Panginoon. At yun, nakakatawa at nagpapasalamat ako higit sa lahat sa Panginoon. Kasi alam ko yung Panginoon yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob and wisdom to preach and to share the word of God. At yun po, almost month na rin po namin kinakandak yun. At natutuwa ako kasi may mga nag-message sa akin na, Ma'am, pag-pray niyo po ako, gano'n, may naghihingi ng prayer request or meron din na Ma'am, nagbibigay sila ng suggestions sa next na gagawin namin nga na kung po pwede ba daw na yung iba is magbigay ng tigi-isang brace para kahit paano may interaction din. At yun, at nagpapasalamat ako talaga ng lubusan sa Panginoon kasi nga alam ko ang Panginoon yung kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. So ako, naniniwala ako na kahit saan man talaga tayo dalhin ng ating mga paa, kung susundin natin yung utos ng ating Panginoon na go and make disciple, magagawa at magagawa natin. So, bilang isang lingkod, kahit saan man tayong sitwasyon at panahon dalhin, kung may pagkakataon tayo, dapat talaga natin i-share yung salita ng Panginoon kasi ayun naman talaga yung inutos sa atin ng Panginoon. Ayun din yung dahilan kung bakit pa pinapahaba ng Panginoon
yung ating panahon at hindi pa ginuguho ng Panginoon yung mundo para mas maraming pang makakilala at tumanggap sa Panginoon. So yun nga po na palagi natin itatatak sa ating isipan na bilang isang lingkod ng Panginoon at tinawag tayo ng Panginoon, lagi natin sikapin na magbahagi ng salita ng Panginoon, diba? Kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Kasi mayroong mga tao talaga na hindi talaga as in totally tinatanggap ang Panginoon sa buhay nila at dinideceive sila ng kaaway na hindi sila maliligtas at hindi sila karapat-dapat sa mga grace na binigay ng Panginoon sa kanila. So bilang isang lingkod, nandito tayo upang inutusan na ibahagi yung salita ng Panginoon at yung buhay na walang hanggan na kaligtasan kapag tinanggap nila si Kristo sa buhay nila. Kaya napakahalaga na mag-step up talaga tayo. I-encourage lang talaga natin yung sarili natin kasi kung hindi natin sisimulan o gagawa tayo ng aksyon para mas lumawak o mas maraming makakilala sa Panginoon, diba? Parang yung lampara natin, yung liwanag natin is tinatago lang natin sa ilalim ng lamesa natin. So mahalaga palagi na ipakita natin yung liwanag na tinanggap natin sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya nga bilang isang lingkod ng Panginoon, narapat lang talaga na lagi tayong humingi ng wisdom sa Panginoon sapagkat yun yung katunayan talaga na makikita ng mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na yung fruit of the Holy Spirit. So dapat talaga palagi natin ibahagi yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. At nakapasalamat ako sa Panginoon kasi mayroong opportunity na ganito na ibinibigay ng Panginoon. Naway patuloy tayo na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kahit saan yan, kung ano man, pwede na marami namang platform talaga sa tuhanan lang. So, kung active ka sa social media, why not mag-share ka ng mga videos, ng mga motivational, ng mga word of God, di ba? Para kahit paano may mga tao na na-reach out ka, di ba? Kasi ang dami talagang pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang Panginoon naman marunong talaga yan maki-adjust din sa bawat isa sa atin. So kung in yung social media, di ba? Meron din tayong pagkakataon to share the word of God. So kahit saan ka man, nasa iyo lang talaga kung paano yun i-compromise para mas maging malawak yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. At yun nga, di ba? Patuloy lang talaga na isa pamuhay natin yung buhay natin bilang isang lingkod na nakakilala sa Panginoon. Kapag meron man tayong hiya or doubt sa sarili natin, either iniisip natin na kung mapapahiya ba tayo or pagtatawanan tayo ng mga kaibigan natin, mga kaklase natin, mga katrabaho, lagi natin iisipin na si Lord naman yung binibigyan natin ng kapurihan sa buhay natin, hindi yung ibang tao. Kaya lagi nating sikapin na palaging ibahagi yung salita ng Panginoon sa bawat isa. At bilang isang talaga nakakilala na sa Panginoon, bawat isa sa atin, bilang pinili ng Lord, sikapin natin na mas maging mas lumabas sa comfort zone natin. Kasi kung walang mag-i-stand sa bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon at tumanggap, di ba? Paano na yung mga tao na hindi natin ma-reach out or totally na hindi natin binigyan ng pagkakataon na makilala yung Panginoon? Yung alam mo, malapit ka na doon pero hindi natin tinatry na i-share yung Panginoon sa buhay nila. So mahalaga palagi na tayo bilang pinili ng Panginoon, ipakita natin na tayo ay naiiba sa kanila. So
Oo, may mga bagay na may ginagawa ng iba na hindi na talaga natin nagagawa. And yung time natin, limited na rin. Like, iba nga syempre yung pang ibang mga gawain natin, like kapag meron tayong mga ibang mga activity, mas ma-inespanda lang natin yung para sa kapwa natin mananampalataya o kapatiran, kasi nga napakahalaga din na nagpalakasan tayo bilang isang mananampalataya. So mahalaga na bilang isang tinawag ng Panginoon, para magkaroon ka ng imprint sa buhay ng isang tao, palagi na i-share mo yung Panginoon sa buhay mo, o kung ano yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, yung mga dati mong buhay, kung ano yung mga binago ng Panginoon sa buhay mo. So doon pa lang, sa patotoo mo pa lang sa sarili mo, di ba? Isa na yung pagpapala at pagkapala na rin sa kanila kapag narinig nila yon. Kasi nga, naniniwala tayo na walang imposible sa Panginoon. So bilang isang tunay na nagagamit ng Panginoon, palagi natin i-encourage yung bawat isa sa atin na huwag mahiya na i-share yung word ng Panginoon, sapagkat, di ba, sabi ko nga lagi dun sa inaano ko sa mga katrabaho ko, na hindi naman nakakaya nung yung nagbabago ka. Ang nakakaya yung walang pagbabago. So, sabi ko sa kanila, walang nakakaya sa pagbabago. Yung nakakaya yung hindi ka nagbabago. So yung sinasabi ko sa kanila palagi na gusto mo ganyan ka na lang, ganun, or kung kayo magiging magkakaroon din kayo ng pamilya or anak, gusto ba ninyo yung anak ninyo hindi marunong mag-pray, ganun, diba? Yung ba tuturo mo sa anak mo? So dapat bilang isang kayo magiging isang magulang or magulang na, diba, mas maganda na tinuturuan mo yung magiging pamilya mo na makakilala sa Panginoon. So yun nga po, nagpapasalamat ako ng lubos sa Panginoon, sapagkat alam ko si Lord may ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin, at ngayon sa sitwasyon natin, maganda rin itong isang opportunity to spread the word of God, na kahit anuman yung struggle na pinagdadaanan natin, anuman yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, pagsubok, anumang panahon, sitwasyon, di ba? Palagi natin iisipin na ito ay kontrolado ng Panginoon, at pinahintulutan ng Panginoon para tayo ay mas lumapit sa Panginoon at mas lalo siyang makilala. Kaya, ngayon, salamat sa buhay ng bawat isa sa atin, naway nasa maayos po ng kalagayan ng bawat isa sa atin, bagamat meron tayong bagyo, nakakaranas tayo ng bagyo, at yung mga ibang kapatiran natin ay nasa sitwasyon ng may pagbaha sa kanilang lugar. Dinadalangin ko na sa ganitong sitwasyon ay patuloy na manalig lang sa Panginoon, na tayo ay hindi ko pababayaan at iingatan, ipoprovide yung lahat ng pangangailangan natin, at patuloy na si Lord yung magbibigay ng kapayapaan sa buhay natin. So, yun lang po yung may share ko sa bawat isa sa atin, na kahit saan man tayo dalhin ng ating mga lahat, kahit saan man dako, diba? Dapat hindi natin ialis sa puso natin, sa buhay natin, na meron tayong Panginoon na magbibigay sa atin ng wisdom. Kung tayo man ay nawawalan na ng wisdom, bibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, ng kapayapaan, ibabalik ng Lord yung joy na nawawala sa atin, at patuloy tayong gagabayan ng Panginoon anumang sitwasyon ng buhay natin at problemang kinakaharap. Alam ko sa pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa, katulad ng bagyo, di ba? Dating din yung time na lalabas yung si Haring Araw, lalabas din yung rainbow, di ba? Kasi nga lahat ng pagsubok, lahat ng dilubyo, di ba? Merong katapusan at merong bagong papalit na magandang sitwasyon. At yun ang isang makakaasa tayo ng Panginoon na hindi nagbabago at tapat sa ating buhay. Kaya salamat sa oras na in-spend niyo po sa bawat isa sa atin. Naway ang lahat po ay nasa maayos na kalagayan at patuloy na ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. Kaya yun po,
for our closing prayer po, tayong lahat ay manalangin at hayaan natin na sa oras na ito ay panalangin din natin yung mga nakararanas ng mga hindi okay na sitwasyon at epekto ng bagyo. So let's pray. Hallelujah Lord God, Hallelujah Jesus. We pray na patuloy niyo po kami pagkaingatan. Salamat Panginoon sa salita mo, sa word of God na ipinagkaloob mo sa amin. Na kami man Panginoon ay na sa Isaiah 1:18 Lord God, kahit gaano man kakulang ang aming kasalanan, papaputiin mo ito na katulad ng isang yelo o bulak. Katulad ng Panginoon na sa Mateo 18 Panginoon, na kahit anuman yung maging sitwasyon ng buhay namin doon, saan man kami dalhin ng aming mga paa, dato ng aming mga paa, patuloy palagi na i-preach namin yung word of God mo Panginoon, yung make disciple, para nang sa gayong Panginoon, mas marami pa at lumawak pa ang makakilala at tumanggap sa inyo. Kaya Lord, salamat Panginoon. Kung kami ang Panginoon ay nakagawa ng pagkakasala, patawarin niyo po kami Lord God, at naniniwala kami na kami po ay hindi papaputin na katulad ng isang bulak po. Kaya Lord Father God, kaya naman Panginoon, we thank you sa provision, sa pag-iingat mo sa bawat isa amin. Dalangin ko rin po Panginoon sa oras na ito, na kung ano man yung sitwasyon namin sa buhay, mga pagsubok na kinakaharap at bilog Lord God, hindi ito maging hadlang to trust in you Father God, and to preach the gospel Panginoon, to share your word po Panginoon. God, thank you sa patuloy niyo po pag-iingat. Dalangin namin na ang bawat isa sa amin ay nasa maayos na kalagayan, ang aming pamilya, mahal sa buhay. Ikaw Lord yung magbibigay sa amin ng kapayapaan, ng aming mga kalakasan, mga patuloy Panginoon na bibili niyo po kami ng wisdom sa ganitong sitwasyon. Bibili niyo kami Panginoon na maayos ng pag-iisip, matalas Panginoon na mapalangkas kung ano yung dapat namin gawin Lord God, maging productive sa mga oras na ito Father. Kaya Lord, we thank you for all the blessings that you're giving to us, at naniniwala kami na i-provide mo all Lord yung lahat ng aming kailangan. Kaya na pong bahala Panginoon, at patuloy Lord God na maging isang lesson ito Father God, at may makuha kami Panginoon na aral Lord mula sa inyo, lalo na Panginoon sa bagay na nangyayari, na kami Panginoon ay patuloy na magtitiwala at patuloy na ikaw yung magbibigay sa amin Lord God ng tunay na kapayapaan. We thank you Lord sa patuloy na pag-iingat mo. Purihin ka, dakilain ka sa aming mga buhay. Ikaw nawa Panginoon yung magbibigay ng kagalingan sa lahat ng may sakit na nararanasan sa oras na ito. Ngayon din Panginoon sa bawat isa na mayroong kinaharap na problema Lord God, kayo magbibigay ng kaayusan at solusyon sa kanilang pamumuhay. We thank you Lord God, we praise you sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Purihin ka, dakilain ka sa aming buhay. In Jesus' name we pray, O Lord. Amen and amen. Glory to God po.